barkada kapag tayo ay nag-housing loan, nag-car loan o salary loan, ay obligasyon po nating magbayad on time hanggang matapos ang ating financial obligation. Pero paano kung nagkaproblema? Halimbawa ay nawalan tayo ng trabaho, kaya naman ay nagkasakit, na nagresulta para hindi natin makumpleto ang ating bayarin. Pwede bang habulin tayo ng kumpanya kung saan tayo nag-loan for delayed payments, penalty fees at iba pa? O yung tinatawag na small claims. Yan po ang ating aalamin kasama ang ating bisitang abogado sa Legally Yours na si Attorney April Carrelo. Welcome to Kada Umaga, Attorney April. Thank you. Bati ka muna sa inyong mga clients. Magandang araw po sa lahat ng nanonood, sa aking mga kliyente, Ferrer Law Office and Carrelo Office. Magandang araw sa inyong lahat. Okay, definitely pag hindi tayo nagbayad ng ating utang, pwede tayong habulin, attorney. Yes, Pero definitely. ano bang ibig sabihin natin kapag sinabi nating small claims ang ating hinihingi? Okay. Pag small claims po, meron tayong 1 million pesos lang na allowed na principal amount na hinahabol. So, ang small claims, ito ay mas pinabilis na pagdidinig at mas mura dahil kahit walang abogado, magkakaroon ng pagdidinig sa korte. Okay, for as long as ang amount na ating pinag-uusapan, including interest po ba to? Hindi. Principal amount Principal lang po. amount. So, labas pa yung mga interest and penalty charges. So, pwede natin to i-claim sa small claims court. Ano po ba ang procedure, attorney? Okay. Ang procedure dito, una, ang claimant ay magsasubmit ng affidavit of claimant. Ito ang kanyang salaysay, sinumpa ang salaysay. Pangalawa, ang mga ebidensya, maaaring kontrata, resibo, demand letter, or kung anumang kasulatan na meron sila. At ang ikatlo, merong ready form na sasagutan sa korte. At dapat kailangan pasok sa 1 million pesos lamang ito para magkaroon ng jurisdiction ang court na dinigin ang kasong ito. Okay, so kung ako po, halimbawa may utang sa akin si Amiga. Okay, tapos hindi siya nagbabayad. Ano po ang una kong gagawin para maka-avail po ako ng legal assistance from the small claims court? Okay. Ang una niyo pong gagawin bago tayo umakyat sa korte ay pumunta sa barangay. Dahil requirement yon, barangay muna. Itatry na maayos sa barangay level. At kung hindi ito maayos, i-issuehan kayo ng certificate to file an action. Ano po nangyayari muna sa barangay? Okay, itatawagin po ba kami dalawa ni Amiga? Ipapatawag po kayo at itatry na mag-usap kayo, magkasundo kung papaano yung payment terms. Kung maayos yon, mabuti. Kung hindi, aakyat na sa small claims court. Okay. And then, dadalhin ko na po yung mga requirements na binanggit ninyo earlier dun sa small claims court. Yes. Ano pong nangyayari dun sa small claims court? Ito po ba ay nasa the same area as the regional trial courts or municipal trial courts? Actually, ito ay first level courts, municipal trial courts. Ang mangyayari dito, pupunta ka sa korte, bibigyan kayo ng schedule kung kailan kayo maghaharap, usually within 30 days. At doon, papakinggan kayo ng husgado kung ano yung mga kiniklaim nyo, sino yung dapat magbayad, kailangan bang magbayad. Parang hearing din, yun nga lang walang abogado. Wala abogado. Kasi, so, kailangan armed kami and ready with our legal wisdom or information. Ganun po ba yun? Actually, mas madali naman to ang small claim. Mas pinadali kasi siya. Hindi natin alam yung mga halimbawa, yung mga Republic Act or yung mga Revised Penal Code items. It's not as formal as legal battle ng may abogado. Ito naman, i-erase nyo lang yung mga claims nyo and ipapakita nyo na ito, meron talagang utang para mapatunayan nyo na entitled kayo na bayaran. Ganun lang naman po siya. Hindi kagaya ng formal na hearing na merong abogado na, Tsaka wala na itong mga swearing in. Meron rin po bang mga meron pong magsasubmit tayo ng affidavit dito. Ito ay sinumpa ang salaysay. Ayun na yun. So, yun na po yun. And then, when I go to the municipal trial court, attorney, saan exactly ako magfa-file ng small claims petition ko? Okay. Pupunta po kayo sa clerk and magsasubmit po kayo.
Okay. Yan, and then there's a small fee that you have to pay. Yes, meron pong fee. And then filing bibigyan fee. ka ng date of Yes, hearing yes. within 30 days Yes, of yes. of me filing. Yes, Tama yes, po. within 30 days. Tapos, ang maganda po dito, halimbawa, kapag na-desisyon na ng judge yung iyong kaso, wala nang appeal-appeal. Tama po, tama. Oo. Okay. Ito po ba ay criminal or civil in nature? Ibig sabihin, may kulong po ba kapag nag-decide ang isang judge against, let's say, a defendant? Okay, Or, ano ba tawag doon? Defendant, defendant, tama? yeah. Oo. Small claims cases ay civil in nature. Civil in So, nature. so- So, ibig sabihin, pera lang po ang pinag-uusapan Yes, dito. entirely Walang kulong. naniningil po, walang Oo. kulong or penalty. Okay. Halimbawa po, katulad po nung na-mention natin kanina, attorney, nagkaroon po ng, halimbawa, may utang, pero because, let's say, the person na umutang ay got laid off, so wala siyang sweldo, ano po ang pwede niyang maging, Remedies. oo, Okay, ang remedy Solution, yes. niya, una mag-reach out dun sa inutangan niya na madedelay siya sa pagbabayad at baka maaring makapag-propose siya ng panibagong payment terms. So kung pumayag yon, mabuti, at kung hindi, maaaring pumunta yung inutangan sa small claims court or sa barangay bago masettle to. Paano kung wala talaga siyang pambayad, attorney? Paano na? Pwede po ba yung promissory note? Or, Pwede po. Or pwede po bibigyan, alam ko nauuso ngayon, binibigay yung ATM card. Promissory note is okay, provided syempre papayag yung inutangan. Oo. Yeah. Kung hindi, pwede po bang ma-escalate ito into a criminal yes, case? yes. Hindi naman po criminal case kung wala namang panluloko. Okay. Entirely paniningil lang naman po ito. So civil lang naman. Civil lang. Yung pasalo scheme, ano po ba yung ibig sabihin ng pasalo scheme na yan? Halimbawa, I think it's something to do with, let's say, iba yung magbabayad dun sa kinautangan mo. Pwede po ba yun? Yes, pwede po yun. From the word itself, pasalo. Ibig sabihin, Sino yung itong mga mabubuting mamamayan na to? Kaibiganin na yung mga yan. Yeah. Yung responsibility po ng pagbabayad ay ipinapasa sa ibang tao. So, pwede ito, provided papayag din po yung inutangan. Ganun po siya. Okay. In your experience, attorney, gaano po kabilis talaga yung settlement ng ganitong mga klaseng kaso? Okay, usually wala tong lawyer, pero sa knowledge namin, no? Do you also advise them? Sometimes. Pag diba? may nagpapa-consultation, Medyo i-advise ko sila. nakaka-intimidate ng konti, especially if you never took up law, right? Yeah. So you're still gonna need someone to advise you on what to do and what to say, di po ba? Ginagawa niyo po ba yun? Yes, pag may magpapa-consultation and ang concern lang naman nila maningil ng less than 1 million pesos, isasuggest ko na pumunta sa small claims court and isasuggest ko sa kanila kung anong procedure, papaano. And usually, madali lang naman to within 30 days. Usually, after ng hearing, pwedeng 1 day, meron na agad decision ang korte. Ganun po siya kadali. Hindi siya instant. Hindi siya from that time that you had the hearing. Pwede pong... The judge will already... Yes, pwede pong ganon, come up with a possible. Pwede rin decision. within 30 days. Pwedeng magharap ulit kayo. Pwede po yun. Oh. Magkano naman po yung filing fee? Mura lang po ba? Depende po. Depende po yan sa court. Depende po gaano kalaking amount din ang hinihingi. Meron pong schedule of fees. Yan Kasi ang baka tinatawag. wala ka nga abogado. Mahal naman ng filing Hindi naman fee. po, hindi naman. Hindi naman ganun Kasi ang purpose po niya talaga, mas mura at mas mabilis na pagdidinig po. Okay. Pagdating naman po sa mga loans, kung saan ang principal na nag-loan ay namatay, totoo po ba na ang co-maker ng loan, at ano po ba yung co-maker, ang obligado magtuloy nung loan nung namatay po? Actually, kung may co-maker sa loan, pag namatay or may nangyari... Ano po yung co-maker? Co-maker, siya yung may responsibility na magbayad. So halimbawa nag-loan ako, co-maker ko kahit sinong gusto Yes, ko. yes. Para in case something happens to me, hinihingi ito ng bangko.
Yes, hinihingi po siya ng bangko. Unless na lang merong separate agreement na hindi siya magiging liable in case may mangyari. And in that case po, i-charge sa estate or sa mga properties po nung namatay. Pwedeng meron siyang pera sa bangko, may mga properties siya tulad ng bahay and kotse, dun po ibabawas yung pambayad po sa utang na natitira. Meron po ba tayong mga katanungan, mga Kada Squad, habang nandito po ang ating attorney? Si Sir Cornelio, merong katanungan. Good morning po, Sir Cune. Good morning po. Meron lang tanong Go ahead tungkol po. sa pangungutang. Yes. Kasi po merong iba dinideny nila, walang documentary evidence, walang pinirmahan. Hindi ako nangutang. Kahit dumating sa korte yan, hindi ka mananalo kasi walang evidence document. Naku. Paano po yun? Actually, yan ang mahirap. Kasi pag pupunta tayo sa court, hindi naman pwedeng nag-a-allege lang tayo lagi doon. Kasi kapag dinanay, naasa atin yung burden na i-prove na meron talagang pagkakautang na nangyari. So, mahalaga na may ebidensya. So, siguro kung wala ang maisasuggest ko, baka merong mga witnesses or nakakaalam na may utang. So, baka makatulong po yun. Pero dapat, meron talagang mga ebidensya. Mahalaga po yun sa korte. So, admissible pa sa small claims yung witness. Halimbawa, nakita ni Kuya Roger na nagpautang si Kuya Cune dun sa kanyang kaibigan. Pwede po yung testimony ni Kuya Roger. Makakatulong po, pero syempre, iwi-weigh pa rin yan ng korte. Hirap nun. Ganon. Diba? Meron po ba kayong follow-up question, sir? Kasi yun ganun, parang pagdating sa korte, talo ka dahil Ganun wala nga kang po. evidence eh. Oo nga po. Pag dininay nung wala, zero eh. Tama. So, Yun yung po ang mga, tanong. yung mga ganong utang po talaga, yung walang kasulatan, parang tulong na lang po yun ang nangyayari doon. Parang, so siguro, it should be an amount na hindi po ikakasama ng inyong loob kung hindi na mabayaran. Diba? So, yun palang magandang napulot natin kay attorney today, Sir Cune. Dapat merong Lagi pong may ganyan. Mga May kasulatan. Resibo. Ganyan. resibo, kasulatan na nagpirmahan yung dalawang parties involved. Pati po demand letter. Kunwari, hindi na nagbabayad. Nagpadala ka ng demand letter na June na yung babayaran mo, kailangan mo nang magbayad. So, patunay yun na ayaw niya Naniningil ka magbayad. na. O, naningil ka at hindi pa siya nagbabayad. Yes. Paano nga pala yung demand letter na yun? Halimbawa, yung may utang kay Sir Cune, syempre, pag nakakita ng demand letter yun, itatapon yun sa basuran or susunugin para walang proof na nagpadala si Sir Cune. Actually, ganun nga po kadalasan pag mga letter ng abogado na demand letter, takot po silang tanggapin. Pero kung natanggap naman po at nagkaroon ng receiving copy, magandang ebidensya po siya sa korte. So, dapat ang demand letter ay registered mail. Yes. Para Yes. meron talagang signature na, uy, Yes. ito po ay tinanggap in good condition. May receiving copy. Ayun, may receiving copy. Sir Cune, any other concerns po? Maraming salamat po. Niyan, text message okay to use as evidence. Ibig sabihin, parang nag-text yung naniningil. Tapos, yung may utang, umokay, pwede po ba? Pwede rin naman po, ba admissible yun? din naman po ang text messages. Basta ma-prove nyo na yung number na yon at yung kausap, ayun talaga po yung may utang. Kasi corroborative po siya sa ibang ebidensya na ihahain. So, kailangan meron ding ebidensya na this cellphone number belongs to the Yes. person na umutang sa'yo. I-establish nyo po yun. Diba? Si Sir Alex, may tanong daw po. Go ahead. Good morning. Morning. Halimbawa po, attorney, yung naging napag-usapan kanina, yung pasalo. No po. Okay. Meron kang car. Halimbawa, attorney, meron kang car na hindi mo na kayang bayaran na ilang buwan na lang. Ipinasa sa akin, kinuha ko, itutuloy ko yung bayad. Meron pa ba akong responsibilidad na magbigay sa iyo? Sa nauna mong hinulog? Okay, depende po yan sa arrangement nyo, no? Kung ang arrangement nyo po, hindi na magbabayad, magtutuloy na lang, pwede po yun. Kung meron naman pong paunang ibabayad, pwede rin po yun. So, depende po sa inyong kasunduan. Ano po bang sabi, Sir Alex? Sabi mo sa kanya, ako na nga nagtuloy, babayaran pa kita. Yes. Kasi hindi mo na nga kayang bayaran. Kaya itutuloy ko, then akin yung unit.
kung sabi nga ni attorney, kung meron kaming agreement na Yes. magbabalik ng pera sa kanya. Okay po. Thank Dapat you. talaga lahat nakasulat, ano? Opo. At saka in the case of Sir Alex, baka hindi na rin small claims yun Yes, dahil kotse na kotse pinag-uusapan, ano? Oo. Oo, medyo may Halimbawa, kalakihan. 700 din na ihuhulog niya sa kotse niya tapos pinatuloy sa akin. It's a big Oo nga, amount na yun, di ba? tama. Yes. Naku, sana po ma-resolve po yan, Sir Alex. Sa lalong Kung madaling sakali lang naman yun. Ayun. okay. Sinerious ko na yun. Okay. Tapos, attorney, ito po, totoo bang considered na bayad na ang isang loan kung walang mahanap na sumalo dito sa pagbabayad nito? Hindi po yun totoo. Syempre, Hahabulin ka somehow, Yes, ano? yes. Katulad po ng sinabi nyo, yung mga naiwan po nila, na kamag-anak, or mga properties nila. Yes, kasi it's a legal obligation to pay. So, hindi siya kusang nawawala or automatically na nawawala. Hindi po siya ganun. And then I saw also an additional question about saan po bang barangay ifa-file? Halimbawa, or uumpisahan yung proseso dun po sa plaintiff or dun sa Either po. Either. defendant? Either, one. yeah. Okay. Kaya attorney, maraming salamat po sa paglilinaw na yan. Sana ma-avail ito ng mga kada natin, ano, na hindi na mag-resort dun sa mga blackmailing. Tama Di ba? po. Meron mga Tama ganun, po. yung mga blackmailing practices na halimbawa nagkautang ka, tapos hindi mo nabayaran, tinext na lahat ng mga Yes. Or kakilala ipopost mo. po. Di ba? Mas mabuti nang ayusin na natin to in the best possible way. Yes, Kaya ano na lamang po yung ma-advise niya sa mga kada natin para in the future magkaroon man ng problema, they need to make sure of certain things. Attorney, go ahead. Okay, mahalaga unang-una na lahat ng transaksyon na gagawin natin, merong pruweba, merong kasunduan, may kasulatan, written agreement para in the future, kung magkaroon ng problema, hindi kayo mahihirapan na i-establish yung claim nyo dahil kumpleto kayo ng mga records or ebidensya ng transactions. And these records include, yun nga, yung Receipt, receipts. pwedeng yung written agreement or kasunduan, demand letter, pwede rin, text messages, pwede rin po siya. Yun. Kaya, attorney, saan po ba kayo mahanap ng ating mga kada in case they need some legal advice? Go ahead. Okay, meron po akong law office sa General Trias, Cavite, Carrello Law Office. At meron din po ako, consultant din po ako ng Ferrer Law Office dito lang po sa Quezon City. Ayun. Maraming salamat, attorney! Mga Kanet 25, this is Pia Guanyamago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!